Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, nagpapasalamat ang ating Santa Iglesia sa ating mga VIPs. Hindi po natin tinutukoy dito ang mga very important persons. Isang katagang ikinakabit natin sa mga taong may mataas na katungkulan, may natatanggap na mga pribilehiyo o mga sikat na personalidad. Pero may tuturing din na very important persons ang mga pinasasalamatan nating VIPs. Ang VIPs, kapanalig na sinasabi po natin ay ang mga volunteers in prison ministry or service. Ang pagkilala sa kanila ang tema ng pagdiriwang kahapon ng ika-37 Prison Awareness Sunday. Ipinagdiriwang ng Santa Iglesia ng ating simbahan ng araw na ito tuwing huling linggo ng Oktubre para pataasin ang kaalaman ng mga mananampalataya tungkol sa kalagayan at kapakanan ng mga kapatid nating bilanggo o persons deprived of liberty o ang tinatawag nating PDLs. Sa Prison Awareness Sunday, ipinapaalala din sa atin na alamin at unawain ang mga hamong kinakaharap ng mga PDL. Ang pagdiriwang ay taon-taong pinangungunahan ng Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kapanalig, ang mga VIPs, sabi nga sa tema ng Prison Awareness Sunday, ay katuwang ng ating simbahan sa pagbabagong punong-puno ng pag-asa para sa ating mga bilanggo. Sa pagbibigay nila ng kanilang panahon at lakas para sa isa sa mga isinasantabi sa ating lipunan, obvious ba? Dinidinig at isinapuso nila ang mga salita ni Jesus sa Mateo 25:36. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Hindi lang simpleng pagpunta sa kulungan ang ginagawa ng ating mga VIPs. Sa laki po ng pagkukulang ng ating pamahalaan para tugunan maging ang mga pangunahing pangangailangan ng mga PDLs, napakahalagang papel ang ginagampanan ng ating mga volunteers sa prison ministry. Wala tayong eksaktong bilang ng mga nagboboluntaryo at naglilingkod sa mga bilangguan, pero napakarami ng serbisyong inihahatid nila sa mga kapatid nating tumatahak sa landas tungo sa pagbabagong buhay. Ang mga nagbibigay ng pagkain at mga gamot, panlinis ng katawan o hygiene kit, may mga doktor at health practitioners na nagbibigay ng libreng konsultasyon para matiyak ang kalusugan ng mga bilanggo, lalo na ng mga matatanda, may kapansanan at may sakit. May mga gurong nagtuturo sa mga PDL hanggang sa makatapos sila sa kanilang pag-aaral kahit na nasa loob ng kulungan. May mga nagsasagawa ng mga livelihood projects tulad ng Caritas Manila upang tulungan ang mga bilanggong magkaroon ng mapagkakakitahan. Ang kanilang kinikita ay hindi lamang para makabili sila ng kailangan nila. May ilang nagbibigay pa sa kanilang pamilyang nasa labas. Magandang halimbawa yan. May mga VIPs din na nagbibigay ng spiritual na paggabay sa mga PDL. Talaga naman kahit napakalaki ng epekto ng pagkukulang sa buhay pananampalataya ng mga bilanggo, ang numero unong misyon, tungkulin, hain ng ating simbahan. Instrumento ang mga VIPs para malampasan ng mga bilanggo ang anumang hadlang sa paggamit nila ng kanilang mga kailangan. Sa pamamagitan nila, kapanalig, nakikita at napagpapahalagahan ng mga bilanggo ang kanilang dignidad na hindi nabubura ng kahit anong pagkakamali sa buhay. Ang mensahe ni Bishop Oscar Jaime Florencio, chairman ng CBCP on Pastoral Care ng mga bilanggo, ang misyon ng simbahay kalingain ang mga bilanggo ay hindi epektibong na isa sa katuparan kung wala ang mga volunteer. Dahil sa kanila, namamalas ng mga pinagkakakitahan ng kalayaan ng pag-ibig, habag ng Panginoon. Ang mga VIPs ay nagsisilbing mukha ng pag-ibig, mukha ng habag ng Diyos. Matinding hirap ang pinagdaraanan ng ating mga nakakulong na kapatid. Hanggang noong Hunyo 2024, aabot sa halos 127,000 ang bilang ng mga nasa bilangguang nasa ilalim
ng pangangasiwa ng Bureau of Jail Management and Penology o ang BJMP. Sobrang siksikan ang kalagayan ng mga kulungan. 500% lang po overcrowded. Pangatlo nga, ang Pilipinas sa tinatawag na jail and prison overcrowding. Saksi ang mga VIPs sa problemang ito. At sa abot ng kanilang makakaya, inibsan nila ang hirap na nararanasan ng ating mga persons deprived of liberty. Kaya kapanalig, kulang ang anumang salita para pasalamatan ng mga volunteers sa prison ministry at sa ating simbahan. Mabuhay ang mga VIPs. Sa ating simbahan, nariyan po ang Caritas Manila, RJ Ministry, Restorative Justice Ministry, na nakatutok sa correctional facility. Nagbibigay po tayo ng paralegal, alam po natin yan, para matapos ng kaso, sa lalong madaling panahon, livelihood, no? At syempre, values formation at ang spiritual renewal upang makilala nila ang Diyos at huwag silang mawala ng pag-asa sapagkat habang buhay may pag-asa sa mga bilanggo, may Diyos na nagmamahal sa kanila. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.